welcome sa atong program nga The Sovereign Grace Hour. Salvation, is it the gift of God or the free will of men? Madunggan ninyo kining atong programa matag adlaw. Natay duha ka programa matag adlaw. Ang primero natong program matag adlaw sa oras nga alas 5 sa buntag paingon sa alas 5:30. O atong makauban ani no si Pastor Andres Atop Jr. o si Attorney Limuel Atop. While ang atong ikaduhang program matag gabi karong taknaa sa oras nga alas 6 paingon sa alas 6:30 sa gihapon 30 minutos atong ubanan pagtuon ang pulong sa Ginoo. Kauban gyapon aning inyong magwawali sa kahanginan inyong ubos nga higala Kenneth Lloyd Idukalan. Kung buot na inyong mo-text o namoy gustong ipaabot nga mga pangutana regarding aning ato ang mga ginapanghisgutan, i-text lang diri sa tuang talk and text nga cellphone number 0909 0680664. Ikalipay na to nga madawat ang inyong mga text o matagaag tubag ang inyong mga pangutana. Okay? Sige niya, kumusta man mo? No? Hinaot na ko nga naamo sa maayong kahimtang o maayong panglawas kanunay. O unta, tugot sa Ginoo nga kaning programa nga inyuhang ginasubaybayan o ginapaminawan itugot sa Dios nga mahimong instrumento nga masabtan ninyo ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan sa inyong kalag. Okay? Salamat kayo sa inyong pagpadayon nga pagpaminaw aning atong programa. O di ay napataylain mga program diri sa DXKN, no? Itawag og RPN rather, DXKN lang man hinuon. Sa RPN mga higala, madunggan sa ning Sovereign Grace Hour diri sa Surigao sa DXKS 1080 kHz. Okay? Matag alas 6 sa gabi paingon sa alas 6:30. Dayon diri sa Zamboanga City madunggan sad ning programa sa DXXX 1008 kHz. Dayon sa Pagadian DXKT 1377 kHz. Then diri sa Dipolog DXKD 1053 kHz mga higala. Okay? Matag alas 4, alas 4:30 sa buntag, paingon sa alas 5 sa buntag mga higala. Okay? If ever, kaluyan ka sa Ginoo, makapaminaw ka aning mga radio stations para dugang kasayuran sa mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Sige, pray ta. Father in heaven, Lord, salamat kaayo once again for this great opportunity yun nga makasibya sa imong pulong o mahimong instrumento Ginoo ko makaapil aning gospel preaching kauban sa mga magbubuhat nimo Ginoo ko nga padayon nga matinud-anon sa pagsibya sa kamatuoran. Lord, unta kaluy-an nimo nimong alagad nga makapadayon sa sangyaw diri sa kahanginan. Daghan pa untang mga radio stations nga maablihan. We are praying, Father, nga makaabot mi sa pagsibya diri sa Tandag, diri sa Bislig, ug bisan pa man diri sa Claver. Kahimut-an unta nimo Lord nga mo pa
mo panalangin sa imong buluhaton diri sa kantilan. Nga pinaagi ani nga buluhaton maka himo mi Ginoo sa pag-finance sa mga radio programs. I-blessed ang ubang mga radio programs, ilabi na ang mga programa nga ginahimo ni Pastor Andres o ni Brother Limuel. Gamiton unta nimo sila, Father, sa pagtawag sa mga piniling katawhan. Kaning tanan, Lord, nga nagapaminaw ani nga programa, kaluy anong ta nimo nga masave. Ug bisan pa man, apil ako sa pag-ampo ang biyahe nilang pastor, tibok pamilya, paingon sa Japan karong 21, nga unta, Lord, ikaw magapanalipod kanila, hapsay sa ilang biyahe, kaabot sila dito, safe and sound, ug makabalik sila, Ginoo. Salamat sab sa kadaugan sa Thanksgiving. Ug akong pag-ampo, Lord God, nga ikaw magapadayon, magapalambo sa buluhaton sa Davao City, Ginoo. I pray nga kaluy-an nimo, tagaan pa nimo kusog ang pastor. O bisan pa man, Lord, si Brother June Ruben sa iyahang kasing-kasing nga nagtinguha nga masabwag yun ang kamatuoran. I-bless, Lord, ang iyahang mga desire sa kasing-kasing iyang pamilya. Guys, maayong panglawas kanunay. O kung sa may imong kabubuton sa iyaha, Lord, matuman unta imong katuyuan. And I pray, Father God, nga itugot nimo nga someday magkita na mibalik. Labi pa karong umaabot nga conference. Salamat kayo. Sa uban nga mga preachers, Ginoo, sa imong pulong, kaluy sila, Ginoo. O sa mga nagapaminaw po. In Jesus' name, Amen. Okay, sige, ato ang padayunon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nagyapon ta mga igala, why preach the gospel if God has an elect people? Nganong magwali man tag maayong balita kung ang Dios naa na siya'y mga piniling katawhan, ba? Tubag ni mga higala sa gitawag og pangutana kasagaran nga misinterpretation sa gitawag og mga sovereign gracers nga mga Kristohanon. Daghang nagtuo mga higala nga ang sovereign gracer dili na magsangyaw. Di ba? Daghang nagtuo nga kung ikaw mo-adhere ka sa Calvinism, di na ka musangyaw. Kulto na ka, kaya di na ka magsangyaw. Wala na mga higala, ako nang ipatinaw. Wala na sa hunahuna o kasing-kasing sa tinuod na sovereign gracer nga magtotoo. Gani, ang sovereign gracer nga magtotoo kanang nagkadasig sa pagsangyaw tungod kay nasayod siya nga ang iyahang pagsangyaw dili mahimong kawang. Tungod kay naay mga piniling katawhan ang Dios nga in turn maminaw gyud, mo respond gyud sa iyahang mga giwali na ay daghan nga mo respond ana mga higala kay naay daghang pinili ang Dios. Okay? Mao na mga higala nga gipasulod nako mga higala ang usa ka topic ni aging adlaw. Ang pangutana mga higala nga pananglit. Miingon siya sa iyang kaugalingon nga sovereign gracer siya. Luwas siya, Kristohanon siya. Unya dili siya musangyaw. Luwas ba ang usa ka tawo nga nagpailang Kristohanon nga dili musangyaw? Okay? Now, sa ako nang giingon atong niaging adlaw mga higala is that ang usa ka tinuod nga magtotoo
nagahigugma sa maayong balita. Okay? Gani, wala siya maulaw sa maayong balita. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Diba? Romans 1:15. I am ready to preach the gospel. Diba? Ingon pa si Apostol Paul. So, ingana ang iyahang kalipay mga higala. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Romans 1:15. So, kaning maayong balita mga higala. O sa diyang mutuo ka aning maayong balita. Usa kini kadako nga gasa nga atong nadawat sa Ginoo. Pero dili ni siya ang pinakadako nga gasa kanang mutuo bitaw ka sa gospel o makabaton kag kaluwasan. Usa na siya kadako nga gasa pero dili gyud na ang pinakadako nga gasa nga imong nabatunan. Although ang gospel usa siya kabililhon kaayo para sa tuwa. Pero ang pinakadako nga price nga imong mabatunan sa diyang mutuo ka sa gospel, dili gyud ang maluwas, kundili ang makabaton ka sa Dios. You get God. You obtain God. Okay? Kay walay kapuslanan ng nakabaton ra kag kaluwasan. Muna, dako kayo siya nga gasa nga imong nabatunan nga makabaton kag kaluwasan. Pero ang pinakadako gyud nga gasa kanang dili lang kay naluwas ka kundi imo pong nabatunan ang Dios. You obtain Him. Nahimo nimo siyang amahan. Ang Dios, nahimo nimo siyang Father. Mo nang ginatawag na to siya og Abba Father. Romans chapter 8 verse number 15. Okay? Tanang luwas nagatawag sa Dios nga Abba Father. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. You see? So kung makabaton ka sa Espiritu sa anak, makatawag na ka sa Dios o Abba, Father. Ang Dios Amahan, nahimo nimo siyang makapatagbaw nga amigo. Diba? James chapter 2 verse number 23. Ingon pa ang pulong sa Ginoo mga higala. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God. Okay? And it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. So sa diyang mituo si Abraham sa Dios. Okay? Wala lang kay giisip siyang tarong sa Dios, kundi nahimo siyang amigo. So, all satisfying friend. O dili lang kana, nahimo siyang protector and provider sa tanan nga iyahang mga linuwas, mga higala. Okay? Nahimo siyang protector and provider. Mabasa ni muna sa Psalm 121.
Indot kay na. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Diba? Sa Psalm 121 ay ingon diri sa verse number, okay, akong basahon mga higala. Dara, verse number 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Iya kang ampingan. You see? Kung imo ning basahon ang tibuok chapter aning 121, ang iyahang title ani God is our keeper. Nagani kanta ani, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is the shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in, from this time forth and even forevermore. From this time forth and even forevermore. God the Father becomes our protector and provider. So mauna ang prize sa gospel mga higala, dili lang kay naluwas ta. Nahimo na to siyang amahan, nahimo na to siyang amigo, o nahimo na to siyang protector and provider. God is the greatest gift nga ato ang na-obtain sa diyang mituo ta sa gospel mga higala. Now, tungod aning dakong katigayunan mga higala nga atong nabatunan sa maayong balita. Dili mahimo mga higala nga dili nato makaplagan ang atong kaugalingon nga naatay gitawag og willingness and eagerness nga mo share sa gospel sa bisan kinsa nga tao nga ato ang masalamuha. Pero ang subo mga higala tungod kay daghan sa mga nagpaila nga mga magtotoo, wala gyud gasangyaw sa maayong balita today. Kung naay oportunidad nga makasalamuha tag tao, we keep our mouth shut. Wala taga share sa gospel mga higala. So kung ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon, unya wala ka ga-evangelize. Okay? Ang pangutana mauni, luwas ba ang usa ka nagpailang Kristohanon nga dili gasangyaw? Tubag, mga higala, walay tao nga muadto og impierno sa bisan unsa nga butang nga iyang gibuhat
or wala niya buhata. Rather, ang usa ka tawo muadto siya sa impierno tungod sa butang nga iyang gibuhat or wala niya gibuhat. Naghatag og supisyente nga ebidensya nga dili siya or wala siya nagasalig kang Hesukristo nga iyahang halangdon nga manluluwas o Ginoo sa kinabuhi. Okay? So kung ang usa ka tawo dili musangyaw, dili siya maimpirno sa pagbuhat ug bisan unsa nga butang nga iyang gibuhat or wala niya buhata. Kundili ang mga butang nga wala niya buhata ug ang butang nga iyang gipangbuhat maunay maghatag og supisyente nga ebidensya nga wala siya magsalig sa Ginoo. Okay? So kundi siya musangyaw, usa na ka ebidensya nga wa gyud siya tinud-anay mosalig sa Ginoo. Okay? Ebidensya na nga wala siya nisalig sa Ginoo. Sama ra na nga Kristohanon ka unya di ka ganahan mo simba. Kristohanon ka unya di ka ganahan mo ampo. Di ba? Kristohanon ka unya di ka ganahan mga lagad. So klaro ang Bible nga di ka maimpierno sa bisan unsa nga imong gibuhat or wala nimo buhata. Pero ang mga butang nga wala nimo gibuhat o ang mga butang nga imong gibuhat, ebidensya ka na kung ikaw nisalig ba sa Dios or wala. Kaya ang Bible nag-ingon man mga higala, Ephesians 2:8 and 9, that for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Gipakamatarong ta sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa buhat sa balaod. Galatians 2:16. Di ba? Kung sa may giingon sa Galatians chapter 2 verse number 16. Now, ingon pa ang pulong sa Ginoo mga higala, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Dugang pa sa Titus 3:5, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saves us. Tinaw kayo ang pulong sa Ginoo mga higala, nga walay buhat nga atong gibuhat o walay buhat nga wala nato buhata nga makapaimpierno nato. Kay ang kaluwasan na anak kang Ginoong Hesukristo mga higala. Pero kung tinud-anay gyud kang mituo kang Hesukristo, okay? Imong nabatunan ang kaluwasan sa imong kalag. Okay? Wala na'y hukom nimo. John 3:18, he that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Ha? So kung ituo ka, hindi nakahukman sa silot. Basta nituo ka, dili nakahukman sa silot. So unta tinaw na nga ang usa ka tawo wala siya niadtog impierno tungod kay nagbuhat sila mga dautan. Ha? Or wala sila nagbuhat sa mga butang nga maayo. Nakaabot sila sa impierno because ang mga butang nga ilahang gihimo nga dautan o ang mga butang nga wala niya buhatan nga mga maayo nagakumpirma
sa ilahang rebuilde, dili matinuhoon nga kondisyon sa ilahang kasing-kasing. Di ba? Matthew 15 verse number 19, "For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, blasphemies." Muna ang dili pagsangyaw, ang dili pag-evangelize, okay? Naga-reveal, naga-confirm nga ang imong kasing-kasing rebuilde o dili matinuhoon sa Dios. Ha? Wala na tay igong oras, kontinyuhon ra nato ni ugma. Kung ang usa ka tawo moadto bag imperno, kung dili siya musangyaw. Kay importante kay ning musangyaw ta mga higala, mo bitaw ning hantod karon buhi pata. Kay nganuman para magamit sa Dios ang iyahang mga piniling katawhan nga musangyaw. Kay walay lain way nga mabatunan ang kaluwasan sa mga piniling katawhan. Gawas nga madunggan nila ang maayong balita sa Dios. Okay? Hinaot nga ma-encourage ka mo, preach sa gospel. Kung ikaw karon naminaw wa pa ka masave, higala hinumdumi nga ang kaluwasan wala sa atong pagpaningkamot. Ang kaluwasan na kang Christ. Repent from your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Hantod ugma sa samang takna o sa samang istasyon, inyong higala sa kahanginan, Kenneth Lloyd Idukalan, manamilit og ang Dios magaingon, siya magapanalangin natong tanan. Daghang salamat. Okay, mayong gabi sa matagusan nato nining taknaa. Kutob sa nakapaminaw nining ato ang programa karon mga kaigsunan. Mayong gabi kanimo diha. Higala. Mayo sa gabi kanimo. Sa nakapaminaw nining ato ang programa karon mga kaigsunan. Mayong gabi kanimo diha. Okay, kaya kung ipahinayan sa kada mga kaigsunan na ako ang monitor. Okay, so salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gidala siyang alagad si Pastor Kenneth Lloyd Idukalan diya sa may Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Mission, no? Sovereign Grace Landmark Baptist Mission sa Kantilan, Surigao. Nga nagapadayon pagsibya usab sa mga kamatuoran. Okay, ako ang pagtimbaya o pag-shoutout sa mga kaigsuonan o kaigalaan nga naminaw diya sa wall sa tong Facebook o sa mga nisulod din sa ato ang live. Aron sab sa pagpaminaw. Una din si Ma'am Juliet or Sister Juliet Tamay nga naga paminaw. Maayong gabi nimo diha Ma'am and Sister Juliet Tamay. Malipayong pagpaminaw ban sa imong tibok pamilya. And mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga panahon og higayon, dungog-dungog na sabta sa tuang pagpaminaw nining programa og taud-taud atong idason si pastor no sa ato ang evening program no sa Sovereign Grace Hour. Okay? Hangtod sa sunod nga panahon og higayon, dungog-dungog ta no. Taud-taud ha mga kaigsunan, padayon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. Mayong gabi sa matag usa kanato.